Nagalit siya nang masaktan si Lola. Pinagtanggol niya tayo. Kakaiba talagang batang yan ah. Kung gusto mo akong tulungan, ibalik mo siya sa tunay niyang magulang. Hindi po! Gagamitan lang nila siya sa kasamaan! At bakit ko naman gagawin yun? Nakuha ko na ang batang ito. Kaya kung ayaw niyong masaktan, huwag niyo ako sundan! Ang isang pamilya ay kadalasang binubuo ng tatay, nanay at anak. Pero matatawag pa rin bang pamilya ang isang tahanan kung walang magulang na gumagabay? Baka oo, baka hindi. Pero para sa akin, ang pamilya ay nabubuo dahil sa tunay na pagmamahalan at pag-aaruga sa isa't isa. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Kung mapipili man po ang aking kwento, ngayon pa lamang ay taos-puso na ang pasasalamat ko. Ako nga po pala si Edison, ang lalaking nagpakaama sa isang sanggol. At ito po ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bibili na ako ng bigas bago pa tayo umuwi. Hindi ko kasi alam kung may natira pa sa bahay. Hindi ba ikaw ang nagsayang kagabi, Benny? Teka, hindi ba nakita kung gaano pa karami? Uy, teka sandali lang. Binibilang ko pa tong sinahod ko eh. Baka mamaya, dinudugasan mo na pala ako ha. Oh, grabe ka kung makatingin ah. Uy, biro lang naman yon. O ito, pambag ko sa bigas. At ito naman, para sa ulam mamaya. Yun! E di ayos. Ibibili ko to lahat para kahit wala pa tayong makuwang trabaho, may bigas naman tayo. Uy, bakit? Hindi na daw ba magpapatalok si Mang Kanor? May 2 pitok pa. Ano ba, hindi na tayo ang kukunin niya. Maliit na lang daw yun. At kaya ng ilan yung mga tao. Kaya nagbuhos sila. Mas pinili nilang alisin ng tulad nating walang binubuhay na anak. Ang duga naman nun. Parang wala namang tayong anak pero tayo lang ang bububuhay sa sarili natin ha. At kay Lola. Paano na yung gagastusin araw-araw kung wala tayong trabaho? Yaman mo na. Siguro naman maraming trabaho ang naghihintay sa atin dyan. Oh, tignan mo yun oh. Ang daming bunga ng bayabas ah. Tara, halika. Ubusin natin at ipagpalit sa palengke ng gulay. Oo nga no. Swerte. Mabebenta yan ngayon. Ang laki oh, talagang malulusog ang bunga. Masaya kaming namitas ni Benny ng bayabas. Ang lupang yon ay dinaraanan lang namin. Walang may-ari dahil puno ng makakapal na kugon. Kusang tumubo ang puno ng bayabas kaya't malaya naming kinuha ang bunga. Tumatawa kami habang kumakain ng hinog nang biglang narinig namin ang mahinang iyak ng sanggol. Nagkatinginan kami at agad tumigil. Nang makumpirmang hindi kami nagkakamali. Sabay kaming napasigaw at tumakbo. Walang bahay dito pero bakit may umiiyak na bata? Hindi kaya may tiyanak na gumagala. Sira, alas 4 pa lang nang matapos ang pagtatalok natin ah. Sandali pa lang tayo nakakalagat tapos tignan mo, bayaran pa. Oo nga no. Pero kung wala namang tiyanak ng ganitong oras, ano yung nilalang na yun? Naku baka naman pusa lang yun. Malit na pusa. Nagmeow lang siguro. Ano ba? Ang layo kaya ng iyak ng sanggol sa meow ng pusa. Ay, naku, para makasigurado. Hanapin natin. Baka may hianing biglang nanganak at kailangan pala ng tulong. Sabagay. Basta ikaw na muna maglakad ha. Bakit naman? Ano, natatakot ka? Baka may tiyanak kahit ganitong kaaga. Malay natin, di ba? Hindi naman imposible yun. Yung lawak kaya ng talhiban dito. Di na ako tutuloy kung yan pa rin ang pag-uusapan natin. Hinta mo. Naduduwag ka rin pala eh. Sige, mga sar ka pa.
Akala mo naman, hindi ako duwag no. Tumawa lang si Benny at sumunod sa akin. Dahan-dahan akong bumalik sa pwesto namin kanina. Habang papalapit kami, lalo pang lumalakas ang iyak ng sanggol. Nang malapit na kami sa kinaupuan namin kanina, laking gulat namin nang makita itong walang saplot at nakahiga lang sa dahon ng saging. Nang masiguro naming totoong ang bata ito, dali-dali naming hinubad ang suot naming mahahabang manggas at agad siyang binalot. Inilapag na lang namin sa lupa ang mga bayabas. Mas inuna naming asikasuhin ang sanggol. Sira ulo ang nanay. Iniwalan yung bata. Grabe, mukhang kanina pa siya umiiyak ka. Sobrang putla na niya oh. Naku po, anong gagawin natin ngayon? Mukhang nagugutom na din siya kaya hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Ay, hindi ko rin alam eh. Wala naman akong karanasan sa pangangalaga ng sanggol. Alam ko lang, dumedede yan sa nanay nila. Wala naman siyang pwedeng dedein sa akin eh. Ay, naku. Kung ganun, iuwi ko na muna ang bata. Tapos ikaw na lang ang bumili ng bigas at pangulan natin ha. Isabay mo na ang gatas para sa bagong silang na sanggol. Ako? Ako talaga bibili ng gatas ng bata? Abay, nakakaya yun no. Baka may makarinig. Lagot ako sa mga chika babes ko no. Ano ka ba? Yan pa talaga yung iniisip mo. Sige na, bumili ka na. Lumalamig na simoy ng hangin oh. Siguradong nilalamig na ang bata dito. Teka, sandali nga. Paano natin ipapaliwanag to kay Lola? Bahala na. Ang mahalaga ngayon, matulungan na natin ang bata. Oo na, sige na. May iba ka pa bang ipapabili? Siguro ano. Chupon. Bumili ka rin nun. Basta bilisan mo ha. Oy, teka lang, sandali. Una na naman. Binigay ko na sa'yo yung ambag ko sa bigas sa tulam, di ba? Oo nga pala. Kunin mo dito sa bulsa ko. Kapkapin mo na lang. Yan, kanan. Kunin mo na lahat ng pambili ng kailangan ng bata, ha? Oy, ano ba? Huwag mo kinikiliti. May dala akong sanggol eh. Oy, ano ba? Hindi naman kita kinikiliti ah. Malakas lang talagang kilikti mo sa ita. Ano ba? Bilisan mo na ka dyan. Dahil pag sinasabi. Nang makuha ni Benny ang pera, agad na rin siyang umalis. Ako naman, dumiretso na pauwi. Alam kong malaking responsibilidad ang hawak ko ngayon, pero hindi muna yon ang iniisip ko. Mas kailangan ng batang ito ng kasuotan, komportableng higaan at gatas. Maingat pero mabilis akong naglakad pauwi. Nang buksan ni Lola Gabriela ang pinto, laking gulat niya. Oh, Edison! Ano yung dala mo? Sanggol ba yan? Ay, Diyos mio! Bakit may dala kang sanggol at binalot mo pa sa madumi mong damit? Akin na nga yan! Saan mo ito nakuha? Ninakaw mo ba yan, ha? Nasaan ang nanay nito? Teka, sandali lang po, Lola. Isa-isa lang po. Bilisan po muna natin siya. Tsaka ako po ikukwento ang nangyari, ha? Magpakulo ka kaagad ng tubig. Tingnan mo kung may alcohol pa sa tokador ko. Yung palanggana, sabunin at linisan mo na mabuti, ha? Ako na muna magbubuhat sa sanggol. Opo, Lola. Teka, sandali lang po. Walang tigil sa pag-iyak ang batang to. Nagugutom na siguro. Nasaan si Benny? Nagtatrabaho pa ba? Ayun po, pinabili ko po ng gatas at bigas si Benny. Ganun ba? Siya, bilisan mo na riyan. Natutuyo na ang dugo sa katawan ng batang to. Kailangan malinis agad. Nakasalong na po ang tubig sa tukuan. Hinuhugasan ko na lang po itong palanggana. Wala rin pong alcohol sa tokador ah. Ang natira na lang po ay yung langis na panghaplas po ninyo. Ayos lang kung wala. Sapat na ang maligamgam na tubig. Ganun po ba? Teka, sandali lang po ah. Malapit na po itong kumulo. Hindi rin nagtagal, kumulo na ang tubig. Agad ko itong inilagay sa palanggana. Dinagdagan ng malamig na tubig para maging maligamgam. Ilang sandali pa, dumating na si Benny. Dala ang gatas na nabili niya para sa bagong silang na sanggol. Mabuti na lang at may natira pang mainit na tubig. Kaya mabilis naming natunaw ang gatas sa loob ng tsupon. Ibinabad ito saglit para mawalang init.
Nang tama ng temperatura, ipinadede namin ito sa bata. Nakatulog siya pagkatapos mabusog, pero ang dalawang kamay ni Lola sabay na dumapo sa mga tenga namin ni Benny. Hindi na lang kami sumigaw sa sakit. Ayaw naming magising ang sanggol. Nang makarating kami sa hapagkainan, saka lang kami binitiwan. Oh, yun na naman! Para saan po yun? Umamin nga kayong dalawa. Sino sa inyo ang nakabuntes? Ha? Hindi po ako nakakalapit sa mga dalagang babae rito, no? Abay, imposibleng makabuntis po ako. Abay Lola naman po, mabait po ako no. Kahit madami akong nakakausap, hindi ko sila kayang pagsamantalahan. Wala pa nga po akong kakayahan na mag-asawa. Paano po ako makakabuntis? Kung ganon, kaninong anak ang batang yan? Hindi po sa amin. Saan pa galing yan? Nakita lang po namin sa talahiban. Wala pong saplot. Ay kaya naawa na po kami. Pinulot po namin tsaka po namin dinala dito. Ano? Sinong halang ang kaluluwang mag-iiwan ng bagong silang na sanggol sa talahiban? Hindi rin po namin alam eh. Wala rin pong bakas na may nani sa paligid. Hindi pwedeng manatili rito ang batang yan. Baka may naghahanap na at makasuhan pa tayo. Ano pong gagawin natin ngayon? Sige po. Dadalhin po namin siya sa pulis bukas sa bukas din. Mabuti naman at naisip mo yan. Sige, habang nandito pa ang sanggol, alagaan at padadein muna natin siya. Sumang-ayon kami ni Benny. Naniniwala kaming mas alam ni Lola Gabriela kung ano ang tama at mali. Kinabukasan, maaga kaming nagising sa iyak ng sanggol. Pupungas-pungas pa kami pero kailangan siyang asikasuhin. Dumumi kasi siya. Agad namin siyang nilinisan kahit hindi pa kami sanay. Mabuti na lang at naroon si Lola para tumulong. Pagkatapos naming mag-almusal, nagpa siya kaming umalis ni Benny papuntang presinto. Ayon sa payo ni Lola. Ano? Gusto niyong iwan ng bata rito? Kanino bang anak yan ha? Kung di niyo kayang alagaan, magsabi lang kayo ng totoo. Tatawag ako sa DSWD para bigyan kayo ng tulong. Pero sa ngayon, hindi ko pwede tanggapin kasi puro kami lalaki dito eh. Walang mag-aalaga sa kanya, ano ba? Pero malayo po ang biyahe namin papunta rito, sir. Kung hindi nyo rin po kukunin, ibig sabihin, babalik pa po kami bukas. Hindi naman po biro ang pamasahe. Tsaka isa pa po, wala pong babaeng mag-aalaga sa bahay. Mahina na po ang tuhod ni Lola. Hindi na niya kaya alagaan ng bata. Baka naman po pwedeng hanapin ang ina niya. Sige, gagawa ko ng anunsyo. Pero wala yung kasiguraduhan ha. Pwede niyong iwan ng pangalan at lokasyon ng bahay niyo. Para kung may maghanap, matuturo ko kayo. Teka, sinasabi niyo po ba? Kami na munang mag-aalaga habang wala pa rin nagkaka-interes? Ganun na nga. Tatawag din ako sa DSWD. Kung makikipag-ugnayan sila, pupuntahan nila kayo. Kaya isulat mo na dito kung saan sila pupunta. Maliwanag ba? Mamang pulis, ganito po kasi yun. Kaming magpinsan lang po ang naghahanap buhay para sa tatlo kasama ni Lola. Kung mag-aalaga pa kami ng bata, hindi ibig sabihin walang kikita para sa amin. Oo nga no. Siya ganito na lang, para makatulong. Bibigyan ko kayo ng pera. Bibili ako ng bigas, gatas at lampin. Kayo na lang ang maglaba at mag-alaga, ayos ba yun? Okay na po yun. Maraming salamat po sa kabutihan niyo pero wala na po ba talagang ibang pwedeng tumulong? Ito pa kaisipin mo. Nasa malayong probinsya tayo. Mabagal ang galaw ng mga organisasyon. Yung tanging magagawa lang natin ngayon ay ang maghintay. Sige po, naiintindihan po namin. At tatanggapin na po namin yung tulong ninyo. Basta po pag may naghanap, puntahan nyo na lang po kami ha. Ito po yung address namin. Si Lola Gabriela po ang lagi nandoon. Wala kaming nagawa ni Benny kundi umuwi. Dala ang tulong na ibinigay ng pulis. Agad naming itinaliwanag ang lahat kay Lola at naintindihan naman niya. Sinabi niyang makakatulong siya sa pag-aalaga ng bata.
pero hindi raw niya ito kayang buhatin ng matagal. Kaya napag-usapan namin ni Benny na isa sa amin na mag-aalaga at kung kailangan ay magsasalitan habang ang isa ay magtatrabaho. Linggo ng tanghali noon, kasagsagan ng siesta. Natutulog si Axel sa duyan na gawa sa kumot, habang ako naman ay nakahiga sa mahabang upuan sa gilid nito. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lang nag-ingay ang aso at ang sakit sa tenga ng tahol niya. Sinaway ko siya pero lalo siyang nagwala. Kukuha sana ako ng pagkain ng... Edison, iho! Ano nangyayari riyan? Bakit may nabasag? Oh! Nagising tuloy ang bata! Edison, ano ba? Bakit natutulala ka riyan? Yung aso po natin, bigla po naimatay. Hay! Anong nangyari? Halika nga rito. Tulungan mo ko't sumasabit ang paa ni Axel sa duyan. Hindi ko po alam, Lola. Kanina lang, nag-iingay siya eh. Sinisisitan ko pero ayaw tumigil. Bigla na may tumunog, tapos umiyak si Axel. Ako nang bahala sa bata. Tignan mo nga sa labas kung may bumarel. Baka tinamaan yung aso kaya nahimatay. Ano po yan, Lola? May bumanil sa aso? Wala naman po tao sa paligid eh. Sinaling Rosa at asawa niya, nakasalubong ko pa po eh. Sarado din ang kabilang bahay. Naku, mukhang wala sila riyan. At yung susunod nating kapitbahay, sobrang layo na. Ang mga bata naman nasa eskwela. Kaya po sino babaril sa aso? Nagpapahiga lang kami ni Axel eh. Bigla na lang nag-ingay yung aso. Ayaw tumigil kahit sinaway ko. Hindi naman siya ganun dati, di ba? Tapos may narinig kaming parang putok. Sabay iyak ni Axel. Nagulat talaga ako eh. Kawawa naman yung aso natin, Diyos ko. Nakakakaba na talaga itong mga nangyayari. Noong isang araw, maibon na sumalpok sa dingding. Namatay. Masama po ba yun, Lola? Oo, Edison. Masamang pagitain yon. Babala na may hindi magandang mangyayari. Kaya mamaya, Benny, bumili ka ng insenso at kamangyan. Magpapausok tayo. May masasamang espiritong naliligaw, lalo na kapag may bata sa bahay. Sige po, Lola. Akin na po si Axel. Baka na po magbubuhat. Baka nangangali na po kayo eh. Binigay sa akin ni Lola si Axel. Kahit sandali lang siyang bumuhat, nanakit na agad ang braso niya. Nakabalik na rin sa tulog si Axel kaya ipinasok ko siya sa loob ng kwarto. Lumipas ang ilang buwan pero wala pa rin balita mula sa DSWD o sa totoong magulang ng sanggol. Minahal namin siya, inalagaan, kahit na may mga chismis na nagsimula sa paligid. Ang bihira naman, hindi na ako pinapansin ni Cheska. Ayaw na niya maging nanay ng anak na hindi sa kanya. Ay, naku, nakakainis naman. Ay, naku, iniisip talaga nilang anak mo si Axel. Kahit ako naman yung lagi nag-aalaga. Ibig sabihin lang nun, mas mukha akong responsable kaysa sa'yo. Ay, naku, kahit chismis may katotohanan na rin minsan eh. Hoy, sira. Ibig sabihin lang nun, mukha kang tatay. Nakikita ka nila araw-araw eh. Ay, tawa mo naman ah. O sige, iba na lang. Mas mukha kang makakabuntis at iiwan ng babae. Sabi nila mahilig ka raw makipaglandian eh. Lola Gabriela ah. Edison po, sobra na. O siya. Ikaw na nga muna magbuhat dito sa anak mo. May asikasuhin lang ako. Uy, anong gagawin mo? Magbabaga ka na naman ng uling. Mag-iinsenso ka ulit. Mag-iingat ka naman ng todo para kay Axel. Uy, siyempre naman. Hindi birong mapulang buong katawan niya, no? Hitang patahanin. Natakot talaga ako dun, grabe. Mabuti naman. Anong gagawin mo? Bakit mo sa akin pinapasa si Axel? Uy, bakit ayaw mo ba? Ayaw mo maging yaya ngayong araw? Ano ba, alam mo naman kapag ako nag-aalaga, palagi ko lang siyang nilalapag sa higaan eh. Ang bilis siyang lumaki. Pero ang lamig ng katawan niya minsan ah. Nakakatakot, parang baka yung pinubuhat ko. Ano ba, humihinga pa siya oh. Mulat pa nga yung mga mata eh. Paano mo nasasabing parang bangkay? Ano ba, parang nga lang yun eh. Ibig sabihin, inahalin tulad ko lang.
O iba na ba ang gets ko yun? Ay naku, bahala ka nga dyan. Basta, alagaan mo lang mabuti si Axel ha. Nagagawin lang ako. Ay! Ay, naku. Lola! Diba, may ginagawa ko. Alagaan mo muna yan. Huwag mo akong istorbohin. Rinig kong pagreklamo ni Benny. Palagi siyang ganyan. Reklamo dito, daing doon. Pero kahit ganon, inaalagaan pa rin niya si Axel. Mahal naman niya ang bata, sadyang natatakot lang siya. Lalo na't may kakaibang balat si Axel sa kanyang talampakan. Balat na buhay. Lumalaki yon habang lumalaki rin siya. At hindi ito pangkaraniwan. Makalipas ang 7 taon, nagkaisip na si Axel at pinapasok na rin sa paaralan. Wala pa rin naghanap sa kanya. Tinanong kami ng DSWD kung balak naming ampunin siya. At dahil napamahal na siya sa amin, hindi na kami nagdalawang isip pa. Masaya rin si nanay. Lumalaki si Axel na magalang kahit may pagkakulit. Habang naglalaro si Axel sa bakuran, lumapit sa akin si Lola Gabriela. Uy, kamusta po Lola Gabriela? Masaya po bang kasama si Axel buong araw? Masaya naman kahit masakit sa paa. Ang hirap din kayang maghatid sundo sa kanya araw-araw. Basta po Lola. Kapag hindi nyo na po kaya, basta sabihin nyo lang po ha. Pwede namang kalahating araw lang magtrabaho ang isa sa amin ni Benny. Hindi na kailangan, kaya ko pa. Magandang ehersisyo na rin yan. Pero ang problema ko kasi, Ano po yan? May nararamdaman po ba kayo? ay, nako, wala naman sa katawan ko. Si Axel, mukhang nahihirapan siyang makisama sa ibang bata. Uy, bakit po? Masama po ba ang ugali ni Axel? Masayain naman po siya, di ba? Sa loob ng 2 taong pagpasok niya, may mga nangyaring hindi maganda. Hindi ko lang sinabi agad, ayoko mag-alala ka. Akala ko noon simpleng away bata, pero ngayon, iba na. Teka nga po Lola. Mupo nga po muna kayo dito. Ano pong nangyari po ba? Salamat sa pag-aalalay, Edison. Hays, noong dinala natin siya sa isang daycare, may batang lumapit sa kanya. Hinila daw ang papel ni Axel, kaya sinuntok niya sa mata. Ha? Totoo po? Anong sinabi ng magulang ng bata? Aba, galit na galit. Pinagharap kami sa opisina ng barangay, kaya pinaghiwalay sila ng oras ng pasok. Si Axel sa pinakadulong silid, walang katabi. Ayaw na sanang pumasok pero nagbago rin ang isip. 2 oras lang naman ng klase, kaya hinihintay ko na lang siya. Naku Lola naman eh. Bakit hindi niyo po kagad sinabi? Kinder pa lang may ganito na. Paano po noong sumunod na taon? Noong nakaraang taon, sinabi ko agad sa guro niya, kaya maayos naman. Pero dumating ang isang mas malaking bata, nagtanong ng kung ano-ano, napikon si Axel. Sinaksak niya ng lapis sa mata. Ano po? Sinaksak niya? Lola naman, ano po nangyari sa bata? Naayos naman. Muntik nang mabulag ang bata pero pumayag ang mga magulang na ayusin namin. Ginamit ko yung perang naipon ko, yung binibigay ninyo ni Benny. Buti na lang hindi kami hininga ng gamot habang nagpapagaling. Nangyari yun nung nasa sakahan kayo. Ay naku, pasensya na po Lola ha. Hindi ko man lang po kayo nakamusta. Sobrang tutok po ka sa trabaho eh. Naiintindihan ko. Kayong magpinsan ang bumubuhay sa amin ni Axel. Lalo na ngayon, lumalaki na rin siya. Lumalaki na rin ang pangangailangan. Ay naku, sana umuwi na lang ako noon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At ako naman din ang nagsabing huwag muna kayo umuwi dahil sa layo. Ngayon po, ano pong nagawa ni Axel sa eskwelahan? Ay, sinaksak niya ang guro niya. Ano po? Hoy! Ano nangyari? Uy, Edison! Axel! Ayos ka lang ba dyan? Opo! Wala na. Edison! Ano nangyayari? Walang niya. Sinaksak ni Axel ang guro niya gamit ang matulis sa lapis. Pinansin kasi ng guro niya na palagi siya nagpapatulis ng lapis.
Nung subukang kuhalin yon, doon siya sinaksak. Ano? Aba, hindi pwede yun. Si Axel? Aba, hindi niya kaya malakit, no? Alam niya mali yun. Siya yung batang sumusunod kahit sobrang kulit niya eh. Yun nga ang kinatatakot ko. Hindi ito parang bata lang na nagagalit. 7 taon na si Axel. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Ako na po ang kakausap sa kanya. Bukas po, pupuntahan ko ang guro niya sa paaralan. Sasamahan na rin kita ha. Gusto ko rin marinig yung totoo eh. Hindi naman ako makapaniwala na gagawin niya yun. Pati ang mga kaklase niya natakot na. May mga lumiliban na. Sige po. Pakikiusap akong ilipat na lang siya. Ilang lipat na ang ginawa natin. 3 section lang ang meron sa eskwelahang ito. Kung lilipat tayo, bayan na ang susunod at malayo yun. Grabe, 6 na oras nga araw-araw ang biyahe. Ang mahal ng pamasahe. Basta, huwag muna tayo magpadalos-dalos. Lola, ako na po ang bahala. Kakausapin ko sila. Kinausap ko na sila. Nagmakaawa ako. Pero tapos na raw ang pasensya. Ilang pagkakataon na ang ibinigay nila. Ako na po ang gagawa ng paraan. Maraming salamat po, Lola. Pero paano kung wala pa rin mangyari? Hindi pwedeng hindi mag-aral si Axel, no? Naiisip ko, ibenta ang bahay. Tumira tayo sa bayan. Doon, may makasasalamuha siyang iba. Hindi tulad dito na siya lang ang bata. Lola naman. Napakalayo na po agad ang iniisip niyo eh. Baka may ibang solusyon. Kapag umalis tayo, mawawala ang kabuhayan natin. Wala naman din pong sakahan sa bayan eh. Lola, gusto ko na pong kumain. Nagugutom na po ako eh. O siya, halika. May naluto na ako. Masarap yon. Talaga po? Paborito ko po ba? Oo, maruya ang niluto ko. Tayo Edison, Benny. Ako na lang po magdadala sa kanila. Dadalan ko kayo, Tatay Benny at Tatay Edison. Wag na po. Kumain ka na lang ng maraming maruya. Tira mo na lang kami ha. Sige po. Kung may maabutan pa kayo, bilisan niyo po ha. Sige na. Kumain na kayo ni Lola ng merienda ha. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatingin sa aming bakuran. Naging masaya ang bahay namin mula nang dumating si Axel. Kami na rin ang nagpangala sa kanya. Bininyagan namin siya kahit hirap na hirap kaming buhatin siya noon sa simbahan dahil sa pagwawala niya. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Benny. Wala nang gagawin natin ngayon. Dapat pa natin dalhin ulit si Axel sa mga pulis para buksan ulit ang kaso sa paghanap ng magulang niya. Ano ba, mahirap na yun sa ngayon. Iniwan na siya nang iluwal siya sa mundo eh. Sa 7 taon na lumipas, wala ni isang naghanap sa kanya. Sa tingin mo, may babalik pa. Tama ka. Napaka-imposible ngang ibalik siya sa tunay niyang pamilya. Pero bakit hindi natin subukan yung proseso sa bahay-ampunan? Kung gagawin naman natin yun, parang tayo na rin ang nag-abandona sa kanya. Tulad ng ginawa ng mga tunay niya magulang. Gusto mo ba yun? Ano ba kasi gagawin natin? Naisip ko lang. Kung hindi na sila naawa kay Lola Gabriela, natin pa kaya maawa mga opisyal sa eskwelahan? Inaisip ko na nga rin yan eh. Pero wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Oo naman. Pero wala na talagang ibang pagpipilian. Pahit ka bang lumipat na lang tayo? Kasi kung hindi natin siya mapag-aaral, ano na mangyayari sa kanya? Alam mo namang hindi ako papayag dun, no? Ayoko matuloy siya sa atin. Bata pa lang naman si Axel. Sa paglaki niya, malalaman niya kung anong gusto niya eh. Pero sa ngayon, tayo ang kailangan niya. At saka tayo lang ang meron siya eh. Tumayo ako. Tinapik ko ang balikat ni Benny at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod siya. Kinabukasan, pumunta kami sa eskwelahan. Pero dahil sa lahat ng nagawa ni Axel, hindi na siya pinayagang makapag-aral doon. Naiintindihan ko pero hindi ko pa rin maiwasang mainis. Sinubukan ko ring ipasok siya sa ibang eskwelahan. Kahit sa bayan, pero lahat ay nauwi rin sa wala.
Ano ba yan? Ano gagawin natin ngayon? Malayo na tayo sa Mario pero nakaabot pa rin dito ang chismis tungkol kay Axel. Ay, naku. Hindi naman natin sila masisisi. Pero parang sobra na to ah. Ipalagay ko rin. Pero nakita mo naman yung sugat ng guro, di ba? Hindi siya simpleng saksak lang eh. Pwede ganyong ikamatay kung walang nagdala ka agad sa ospital. Yun din ang kinakabahala ako eh. Parang hindi yun magagawa ni Axel. Pero ano magagawa natin? Puro paumanhin lang ang kaya niya sabihin eh. Pwede bang wag muna natin siyang pag-aralin? Kahit 2 taon lang. Bata pa naman siya eh. Baka sa susunod maging okay na. Ano ba, hindi lang din ang huling option natin. Palipasin na lang muna natin ang lahat ng ito ha. Oo siya. Halika na, umuwi na tayo. Baka hinihintay na tayo ni Lola at Axel eh. Pero teka lang. Oh, bakit? May naisip ka? Bakit kaya hindi natin kausapin ang mga opisyal sa DSWD? Baka pwede nilang kunin muna si Axel. Doon muna siya mag-aral. Kasi kung nasa bahay lang siya habang nagtatrabaho tayo, wala rin siyang ginagawa eh. Alam mo naman sigurong malulungkot si Lola, di ba? Kaya dapat, siya muna ang kausapin natin bago tayo gumawa ng kahit anong hakbang. Kapakanan naman nila ang inuuna natin, di ba? Pero nandito na tayo eh. Malapit lang ang DSWD oh. Kung uuwi pa tayo, napakalayo na nun. Kahit na, ayoko. Hindi ako papayag. Gusto ko palagi kong kasama si Axel. Kung hindi mo siya mahal, bahala ka. Walang niya, sira ka ba? Kung ang tatay niya, di ba? Paano hindi ko siya mahal? Naku, sige na nga. Oo na. Ikaw na panalo. Naku, Your Majesty, susunod na lang ako. O siya, tara na. Itawan na nga lang natin to. Baka malunod pa tayo sa problema eh. Kahit mabigat ang sitwasyon, niningitian na lang namin ito ni Benny. Ganun naman talaga kami. Mula pa nung iwan kami ng aming mga magulang kay Lola Gabriela. Kahit mahirap, ginagawa namin ang makakaya. At kapag wala ng ibang paraan, ngiti na lang. Nang makarating kami sa bahay, hapon na at malapit ng dumilim. Pero sinalubong kami ni Lola Gabriela, aligaga at parang hindi man lang kami napansin. Lola Gabriela! Ano po nangyayari? Bakit po gulat na gulat kayo? Nangyayari po ba? Edison! Benny! Mabuti at andito na kayo. Ano po ba nangyari? Magdidilim na ho. Bakit po nasa labas pa po kayo? Si Axel! Nawawala si Axel! Ano po? Paano po nawala si Axel? Ano po nangyari? Hindi ko alam. Naglalaro lang siya kanina habang nagluluto ako. Kakain na sana kami, pero wala na siya sa pinaglalaruan niya. Nag-aalala ko. Hindi siya umaalis nang walang kasamang matanda. Ganun po ba? Ganito na lang. Lola, kami na po ni Edison na maghahanap ha. Huwag po muna kayo mag-alala. Baka may hinabol lang pong tutubi si Axel. Naligaw lang po siguro. Kaya niyo ba siyang pabalikin? Sigurado ka ba? Opo Lola, kami na po ang bahala. Pumasok na po kayo. Gumagabi na po eh. Yun na ang huli kong narinig kina Lola at Benny habang nag-uusap. Ako naman, agad tumakbo. Inikot ang paligid ng bahay. Tinakbo kong bukirin habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Axel. Hindi ako tumigil. Hanggang sa may nakasalubong akong ale. Sinabi niyang may batang lalaking umiiyak. Bit-bit ng isang lalaki. Agad akong nataranta. Binilisan kong takbo para maabutan sila. At hindi ako nagkamali. Nakita ko si Axel. Nagpupumiglas siya. Nabitiwan siya ng lalaki. Kita ko ang takot sa katawan ng lalaking nakatalikod. Si Axel naman, nakatingin ng masama. Nang lumapit ako, biglang tumakbo ang lalaki. Hindi ko na siya hinabol. Ang mas mahalaga sa akin, si Axel. Axel! Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo? May sinabi ba? Ay, wala po. Pero ako po, may ginawa po ako sa kanya. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Tatay Edison! Uy, naku, halika na. Tumayo ka na dyan. Nag-aalala na si Loli.
Kanina ka pa niya hinahanap. Tatay Edison, ayoko na po umuwi. Iwanan niyo na lang po ako dito. Ha? Axel, ano ba sinasabi mo? Halika na, malamig na at madumi na ang lupa. Ayoko po. Gusto ko na po lumayo. Ayoko na po makasama kayo. Uy, Axel! Ano ba sinasabi mo? Halika, maupo tayo. Mag-usap tayo ng maayos, ha? Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong lumayo? Bakit ayaw mo na kaming makasama? Hindi ba, pamilya tayo, di ba? Tatay, alam ko pong hindi kayo ang totoong tatay ko. Alam kong napulot niyo lang po ako. Pinagtatsagaan niyo na lang po ako eh. Teka, sandali lang, ha? Sino sabi sa'yo ng mga bagay na yan? Alam mo namang hindi totoo yan, Axel, eh. Anak ka namin. Pamilya ka namin. Hindi po. Hindi niyo po ako pamilya. Kasi po halimaw po ako. Axel, tumingin ka na sa akin. Ano ba sinasabi mo, ha? Anong halimaw? Sa tuwing may nasasaktan ako, palagi po si Lola ang humihingi ng tawad. Palagi ko po sinasabing sorry. Pero totoo po, wala akong maalala. Ang dami ko na po nasaktan. Sabi po ng isang nanay, hindi daw po nagagawa ng normal na bata ang ginawa ko. Sinabi niya po, halimaw daw ako. At pabigat lang po ako kay Lola Gabriela. Hindi. Hindi totoo yan, ano ba? May dahilan ka kung bakit mo nagawa yon. Hindi ba sinabi mo na pinilit kunin ng guro mo yung lapis mo? Iyo po. Pero mali pa rin po yung ginawa ko, di ba? Namawal pong manakit ng matatanda. Hindi po dapat sinasaktan ng kahit sino. Nung nagawa ko po yun, nagpaulit-ulit. Baka totoo nga po. Halimaw po talaga ako. Ay, Axel, makinig ka sa akin. Hindi ka halimaw. Okay? Paniwalaan mo. Alam yan ni Lola Gabriela. Alam yan ni Tati Benny. Halika, tanungin natin sila, ha? Pero sinaktan ko rin po sila eh. Hindi po yung gawain ng isang bata. Hindi umiiyak si Axel tulad ng karaniwang bata. Umiiyak siya na parang binatang lalaki. May luha, pero pilit pa rin pinipigil ang sarili. Ito ang hinangaan namin sa kanya. Matanda siyang mag-isip kumpara sa mga kaedad niya. Kaya kahit kami, ay hirap paniwalaan ang mga sinasabing nagawa niya. Dahil kailanman, wala kaming nakita ni katiting na kasamaan sa puso ng batang ito. Binuhat ko siya, kahit malaki na, ay kaya ko pa rin. Tahimik lang si Axel, hindi siya pumalag. Pagdating namin sa bahay, agad siyang niyakap ni Lola Gabriela. Ganon din si Benny. Naghain si Lola ng pagkain at gaya ng dati, sabay-sabay kaming kumain. Kinagabihan, habang natutulog na kami, may narinig kaming malalakas na ingay. Mga kakaibang huni ng hayop. Bago pa kami makakilos, biglang nasipa ang pinto. Tumilapon ito at bumulaga sa amin ang mga nilalang. Agad silang lumapit, lalo na kay Axel. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Anong ginagawa niyo dito? Bitiwan niyo ang bata! Nasasaktan siya, ano ba? Sino ka ba, ha? Ay, teka lang, sino ba kayo, ha? Ano kailangan niyo kay Axel? Mga limaw kayo! Bitawan niyo siya! Taray! Ang kapal ng balat mo! Ayop ka! Tigilan niyo yan! Kausapin niyo muna kami! Anong klaseng nilalang kayo, ha? Isirahin niyo ang bahay namin para kunin ng bata! Kung gusto niyong mabuhay, ibigay niyo sa akin ang batang yan! At sa anong dahilan naman, ha? Bakit namin ibibigay sa isang halimaw ang batang inaalagaan namin? Ano ba klaseng nyo na lang kayo, ha? Sa itsura tamay ninyo, halatang makaswag kayo eh! Ano kailangan nyo kay Axel, ha? Wala akong kailangan sa inyong tatlo. Ang kailangan ko lang, ang batang yan! Hindi! Hindi niyo pwedeng kunin si Axel! Kunin niyo siya! Agad lumapit ang mga kasama niya kay Lola Gabriela. Ramdam kong kaba sa dibdib ko,
Pero hindi ako uurong. Hindi nila pwedeng kunin si Axel. Kahit ano pa siya, anak namin siya. Sinipa akong lumapit kay Lola. Ganon din si Benny. Pareho kaming handang ipaglaban si Axel. Gusto niyo ba talagang protektahan ng batang yan? Halimaw siya at nalalaban siyang mapasama sa amin! Hindi! Isa lang siyang bata! Wala siyang muwang! At dito lang siya! Sa amin lang siya! Akala niyo ba may laban talaga kayo? Pwede ko kayong patayin ngayon din! Pwede gawin mo! Pero bago mo mahawakan si Axel, sisiguraduhin kung dadaan ka muna sa magkay namin! Nakakatuwa kayo. Buo ang loob ninyo na ibuwis ang buhay nyo para lang sa kanya. Eh darating din ang araw na siya mismo ang lalaban sa inyo! Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Hindi magiging katulad nyo ang batang pinalaki namin! Ano man ang sabihin mo, isa siya sa amin! Hindi! Kapag sinabi kong hindi, hindi! Saka ako mabilis na sumugod. Sinipa akong mukha ng aswang na kanina pa nagsasalita. Pero bago pa ako makabuelo, hinawakan ako ng dalawang kasama niya. Dalawa rin ang pinigilan ni Benny. Harang na harang para di sila makalapit kina Lola at Axel. Patuloy ang palitan ng atake. Kami laban sa 5 halimaw. Ngunit biglang sumigaw si Lola Gabriela. Hindi ko napansin. Nilipad na pala siya papunta sa pwesto ni na Axel. Hawak-hawak siya ng isa sa mga nilalang. Si Axel umiiyak. Pilit na hinahatak ang kamay ni Lola para hindi siya matangay. Napasigaw si Lola sa sakit pero wala kaming magawa. 2 aswang ang humaharang sa amin ni Benny. Bitawan mo, lola ko! Bitawan mo siya! Magiging mabait pa ako sa'yo. Sumama ka na lang at papalayain ko ang lola mo. Axel! Huwag ka sasama! Sandali lang! Ililigtas ko si Lola Gabriela! Muli kong inipon ang lakas. Sinuntok, sinipa ang 2 humahawak sa akin. Ramdam ko ang sugat at kalmot sa katawan ko pero wala akong pakialam. Habang hawak pa rin nila ang mga kamay ko, inikot ko ang sarili kong paa at buong puwersa kong sinipa ang likod ng isa. Sabay binigyan ko ng malakas na siko sa batok ang isa pa. Nabitiwan nila ako. Mabilis akong lumundag. Sinipa akong halimaw na may hawak kay Lola, pero huli na. Hinarang niya si Lola at nasipa ko siya sa balikat. Nanlumo ako. Lola! Pero bago pa ako tuluyang mataranta, sumigaw si Axel. Tama na! Namula mga mata niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa halimaw. At ang nilalang, umiindas sakit na hindi namin maintindihan. Ang 4 pa niyang kasamahan, biglang alerto. Isa-isang lumapit sa kanya, saka patalikod na umatras hanggang sa kinain sila ng dilim. Nawala. Gulat na gulat ako, pero hindi ako natakot. Nilapitan ko si Axel. Hinubad kong damit ko. Tinakip sa mga mata niya at niyakap siya. Ayos lang, Axel. Ayos na. Tama na. Tapos na ang lahat. Maayos na tayo. Ayos lang si Lola, Apo. Hindi mo na kailangan magalit. Ano nangyari? Bakit bigla na lang sumakit ang halimaw? Para bang tinamaan ang hindi natin nakikita. Benny, kumuha ka ng tubig. Bigyan mo si Lola. Lola Gabriela. Pasensya na po kayo, ha? Hindi ko po sinasadya talaga. Naiintindihan ko. Ayos lang ako. Pero si Axel, ayos lang ba siya? Opo, medyo malamig lang ang katawan niya pero okay na siya. Oy, Lola, eto na pang tubig. Uminom po muna kayo. Eto ang tubig ko. Teka si Axel, hindi ko alam kung malamig ba o mainit ang kailangan niya. Mag-iinit na nga muna ako. Sandali lang nga. Teka, hindi na. Yung kumot sa loob. Pwede mo bang kunin na lang yun? Sige.
Sandali lang. Astig ni Axel ah. Kapag nagagalit, lumalamig yung katawan. Hindi ba dapat umiinit yun? Siguro may malalim na dahilan kung bakit. Niyakap ko lang si Axel, mahigpit, at hindi ko siya hinayaang umalis sa tabi ko hanggang sa unti-unting bumalik ang init sa katawan niya. Nang ibigay ni Benny ang kumot, ilang sandali lamang nakatulog na siya sa bisig ko. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa higaan, saka bumalik sa lamesa para asikasuhin si Lola Gabriela. Ni Lola Gabriela, sigurado po ba kayong maayos lang kayo? Hayaan niyo po. Bukas sa bukas din po, dadalhin ko kayo sa manghihilot ha. Oo, kaya ko pa. Halika dito. Linisin ko rin yung sugat mo, ha? Si Benny, nalinisan ko at tinapalan ng tinudtod na luya. Si Axel, maayos na ba siya, ha? Alam mo ba kung ano nangyayari sa kanya? Ano po ba kasi nangyari? Bakit ka na lang ang kagustuhan nila makuha si Axel? Sa totoo lang. Ay, ayoko na rin sanang sabihin pati sa'yo. Sobrang matatakotin ka kasi. Kahit mali ka bagay, pinupuna mo kagad kapag kay Axel eh. Kaya naghanap na ako ng sagot. Marami na rin ako napansing senyales eh. Kaya napaisip na lang talaga ako. Ako? Matatakotin? Hindi ah. Kita mo naman kanina, di ba? Hindi sila nakalapit kina Lola at Axel. Ang galing ko kaya. Hindi man lang ako natakot eh. Ikaw talaga. Sugat-sugat ka nga oh. May gana ka pa magbiro dyan. Pero seryoso. Ano ba talaga? Sa totoo lang, may hinala na ako eh. Naghihintay na lang talaga akong kumpirmahin niyo sa akin. O siya, tama ka na hindi tao si Axel. Doong bininyagan siya, doon ako nagsimulang maghinala. Dinala ko siya sa albularyo noon. Ang sabi nila, hindi mapipigilan na maging aswang si Axel. Pero kung pupunuin natin siya ng pagmamahal at pangunawa, pwede raw siyang hindi maging halimaw. Kaya pala hindi kayo nagagalit sa kanya. Sa totoo lang po, naiisip ko minsan kung natural ang basahin niya ang sobrang bait eh. Hoy, anong ibig mo sabihin dyan? Hindi ikaw, si Lola Gabriela. Kilala namin siya eh. Noong bata pa kami. Kahit maliit na pagkakamali, nako, may palo ka agad yan. Pero kay Axel, ang haba ng pasensya niya. Ang hinahon. Kaya naiisip ko, baka nagbago na kayo, Lola eh. Alam mo ba yun, Edison? Ay, hindi ko alam na lumapit si Lola sa albularyo eh. Pero ako, matagal na ako naghahanap ng sagot. Sa totoo lang talaga, nakita ko na ang mga senyales noon pa eh. Kaso ayoko lang talaga maniwala. Ayokong isipin na magiging masama si Axel. Kasi ang kailangan niya buong pusong pagmamahal. Yun lang. Kaya pala iba siya eh, no? Ang bilis lumaki. Palaging malamig ang katawan. Parang matanda kung magsalita sa iba pero sa atin, sobrang galang niya. Kapag nararamdaman niyang inaabandon na siya, nagagalit siya. Kapag may ayaw siya, nananakit siya. Pero kahit ganon, palagi kong nakikita, may katuwiran siya. Hindi yun normal sa lahi niya, pero natututo siyang maging mabuti. Alam naman niyang mali ang manakit. Pero sabi niya, siya raw ang unang sinaktan eh. Alam niyang dapat sumunod sa guro, pero yung guro, palaging mainit ang ulo sa kanya. Pinilis siyang sumagot sa pisara kahit sabi niyang hindi niya alam eh. Doon siya siguro napikon. Pero ang lahat ng yon, hindi niya maaalala. Kinukwento niya lang kung anong nangyari. Hindi siya sinungaling, kaya naniwala ako sa kanya. Siguro para makasigurado tayo, pupunta ako kay Tata Guyo ha. Doon ako hunang humingi ng payo noon eh. Kay Guyo rin ako lumapit noon. Grabe kayo. Nabobo ako doon ah. Kaya ako na rin pala yung walang alam dito. Basta ang mahalaga, hindi ka natakot. Lola Gabriela, alalayan ko na po kayo ha.
Tumabi na rin po kayo kay Axel. Kami ni Benny ang mag-ayos dito. Oo nga po, Lola. Pero hindi pa rin malinaw sa akin eh. O ano na naman yun? Paanong umatras yung mga aswang? Dahil lang sa sigaw ni Axel? Akala ko ba naiintindihan mo na? Kasi naman kung nakakasakit yung sigaw ni Axel, bakit hindi tayo nasaktan? Oo nga no. Hindi pa natin alam ang buong kakayahan niya. Ang alam lang natin, isa siyang aswang. Pero kung anak siya ng pinakamalakas at ang titigo sigaw pa lang niya, makakasakit na. Bakit kaya siya iniwan pagkapanganak? At bakit walang naghahanap sa kanya? Oo, di ibig sabihin, nagalit siya nang masaktan si Lola. Pinagtanggol niya tayo. Grabe, ang astig talaga ni Axel. Kakaiba talaga ang batang yan ah. Kaya nga kailangan natin siyang protektahan. Kaya niyang kontrolin ang sarili. Kaya niyang pumili. At pwedeng hindi siya maging masama. Kung inabando naman siya, sigurado akong may dahilan ang kanyang ina. Baka naman alam ng ina niya na halimaw siya. Kaya siya itinapon. Umaasa na mamamatay siya. Kaso tayo yung nakapulot eh. Anong halimaw ka dyan? Ayusin mo nga, hindi halimaw si Axel no? Ikaw talaga, Benny. Halika nga rito. Bakit po? Aray! Para saan po yung pitik sa bibig ko? Ayusin mo ang bibig mo, ha? Ayoko marinig ulit yung salita mo. Hindi ganon si Axel. At kahit kailan, hindi siya magiging ganon. Naiintindihan mo ba? Opo, sabi ko nga po. Hindi na ako makakatwiran. Halika na po. Alalahin ko na po kayo. Maglilinisan po kami ni Edison. Ang sakit. Medyo gumaan ang pakiramdam ko habang pinagmamasdan sila. Matanda na kami ni Benny. Pero para kay Lola, isa pa rin kaming mga bata. Mga batang pwede niyang kurutin kapag may pagkakamaling nagawa. Pero kahit ganun siya, ni minsan, hindi niya sinaktan si Axel. Uso na kasi ngayon ang mas mapag-unawang pagpapalaki. Hindi katulad doong panahon namin, nagawa ni Lola na mag-adjust para iparamdam kay Axel kung gaano siya kamahal ito at gaano siya kahalaga bilang parte ng aming pamilya. Bago pa ako maiyak, agad akong kumilos. Itinayo ko ang wasak na dingding at pinto. Bago pa sumikat ang araw. Ayokong kami ang maging laman ng kung ano-anong chismis. At ilang sandali lamang, dumating na si Benny. Kamusta? Mukhang hindi natin maayos to ngayon ah. Sa tingin ko, kailangan ng palitan. Kaya nga Pero iligpit na lang muna natin. Tapos yung kwarto, isarado na lang natin pansamantala. Tama nga. Dito na lang muna tayo sa labas matutulog ah. Kahit butas-butas pa yung tingting. Oo, yun din nga talaga yung plano ko Buhatin na natin yung mahabang upuan tsaka lamesa sa may pinto ng kwarto. Pero anong plano natin ngayon? Sigurado akong hindi titigil yung mga yun hanggat hindi nila nakukuha si Axel Kaya nga kailangan natin paghandaan talaga sila. Hindi nila pwedeng makuha si Axel. Hindi siya magiging halimaw at lalong hindi siya magiging kasangkapan nila para manakit ng iba. Tama. Alam mo namang suportado kita dyan At saka isa pa, tayo na nagpalaki kay Axel. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi ko na siya makikita araw-araw. Alam ko yun. Kahit pa ganyan ka lang, mahal na mahal mo si Axel Anong ganyan ka lang? Halika na nga. Bilisan na natin. Inaantok na ako Gusto ko na rin matulog. Minadali naming iligpit ang mga kalat sa paligid ng bahay. Kinuha ko rin ang mga lumang kumot at kortina ni Lola. Pangsapin at pantakip sa mga butas ng dingding. Ayoko namang makita kaming magkapatid na mga taong nagdaraan habang wasak ang bahay at masama pa ang tulog namin. Hindi na namin namalayang dumaan si Lola Gabriela at Axel sa harapan namin. Nagising na lamang kami dahil sa tapik-tapik ng isang maliit na kamay. Gumising na po kayo. May bisita po tayo. Gandang umaga, Axel. Gising ka na pala.
Teka, nag-almusal ka na ba? Edison, tumayo ka na dyan! Bilis! Ano ba? Nadali ka lang. Bakit niyo ba ako minamadaling dalawa ha? Nandiyan na kasi ang nanay mo eh! Ano? Si Nanay Teresita? Anong ginagawa niya dito? Hindi ko alam. Tignan mo. Siya yun, di ba? Nandun siya eh. Kausap si Lola Gabriela. Oo, siya. Sige. Pupuntahan ko na lang sila. O ikaw, Axel. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Kanina pa po sila nag-uusap ni Lola. Hindi pa po siya nakapagluto. Teka sandali. Ako na magluluto. Huli ka na rito, Axel. Agad na lumapit si Benny sa tungkuan at nagsimulang magluto. Sumunod naman si Axel sa kanya para manood. Ako naman, inayos ko muna ang sarili ko at dumiretso sa likod ng bahay. Nagulat pa si Lola Gabriela at Nanay Paz nang makita ko. Agad ako nagmano sa kanila bilang paggalang at umupo sa tabi ni Lola. Oh, magandang umaga po. Nag-almusal na po ba kayo? Nay Paz, kamusta po kayo? Grabe, tagal niyo pong hindi nakadalaw dito ah. Edison, ikaw pala yan. Hindi ba kita naabala sa tulog mo? Kumusta ka na? Hindi ko inakala na may asawa ka na pala. Nasaan ang nanay ng bata? Sabi kasi sa akin ng lola mo, anak mo raw yon. Ang gwapo niya at ang laki na ha. Pero 7 taon pa lang daw? Opo, tama po yun. Pero kamusta naman po kayo? Ano po ang dahilan at nagpunta po kayo dito? Gusto ko lang naman bisitahin ka. Ang tagal ko nang hindi nakakadalaw sa inyo. Oo nga po eh. Hindi ko naman po alam kung saan kayo nakatira. Kaya hindi ko rin po kayo mabisita. Ayos lang naman ako. Mabuti naman po. Ay tara po. Nagluluto si Benny. Mas masarap pong kumain ng sabay-sabay. Maraming salamat ha. Sandali lang, Edison. May pinag-uusapan lang kami ng nanay mo. Pwede bang mauna ka na muna? Sige po, Lola. Bilisan niyo lang po at may pupuntahan pa tayong manghihilot. Titignan ng balikat po ninyo. Bakit, Nay? Ano pong nangyari sa balikat nyo? Wala ito. Siguro dalala lang katandaan. Sigurado po ba kayo? Ikaw, Edison, pinagtatrabaho mo pa rin ba si nanay? Po? Hindi na. Silang dalawa ni Benny ang nagtatrabaho. Pinagpapalitan din nila ng pag-aalaga kay Axel. Wag mo na siyang pagsabihan ng ganyan. Tumango na lamang ako kahit medyo nakaramdam ako ng inis sa sinabi ni Nanay Paz. Iniwan niya ako kay Lola Gabriela noong bata pa ako. At habang lumalaki ako, iniwan din ng tiyahin ko si Benny kay Lola. Noong una, nagpapadala pa ng pera ang nanay ni Benny. Ang alam namin, nagtatrabaho siya sa malayo. Hanggang sa isang araw, hindi na siya muling nagparamdam pa. Kaya mula noon, kami na lamang 3 magkasama. Kahit kailan, hindi namin sila isinumbat o inisip. Turo yun ni Lola Gabriela, ang huwag magtanim ng galit. Hindi rin nagtagal ay umalis din si Nanay Paz. Ayaw pa nga siyang paalisin ni Lola pero mukhang nagmamadali siya. Wala na kaming nagawa pa. Ilang sandali lang, dumating ang isang pulis mula sa bayan. Lalong tumindi ang kaba namin nang marinig ang dahilan ng kanyang pagdating. Ipasensya ka na kung ngayon lang nagkarasuta ang lahat ha. Gusto ko lang malaman ninyo na nahanap na namin ang magulang ng bata. Humihingi siya ng tawad at gusto na niyang bawiin ang anak niya. Sandali lang po, Mamang Pulis, ha? Medyo naguguluhan ako. Babawiin niyo ang bata dahil nakita niyo ng kanyang ina. Hindi po ba dapat sa opisyal kayo naghain ng petisyon para makuha siya? Legal naming inampon si Axel. Oo nga po eh. Kung ayaw niyo pong daanin sa legal na proseso, hindi ba't mas mainam na siya mismo ang lumapit sa amin? Oy, teka. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Matagal niyo na rin siyang pinangalagaan. Pero hindi ba't mas tama kung makakasama niya ang tunay niyang magulang? Pasensya na po, Mamang Pulis, pero iniwan po niya ang bata.
Hindi man lang siya nagpakita o naghanap nito mga nakaraang taon. Paano po kami maniniwala na siya nga ang tunay na ina? Ay, alam ko pong itatanong niyo yan, Lola. Pero kaya nga po siya sa amin lumapit. Pinaliwanag niya ang nangyari noong araw na yon. May matibay siyang dahilan at kami lang daw ang maaaring maniwala sa kanya. Ay, hindi ba? Sa amin din po kayo lumapit noon para hanapin ang magulang ng bata. O ngayon, nahanap na namin. Hindi ba dapat matuwaan na kayo? Pasensya na po kayo. Pero mas mainam kung siya mismo ang lalapit. Ibibigyan na lang po namin si Axel kung dumaan sa tamang proseso. Yun lang po. Tama po yun. Si Axel ay inam po namin sa legal na paraan. Kayo rin po ang nakasaksi noon, di ba? Kaya sana, ganun din ang gawin ng sinasabing magulang niya. Maraming salamat po sa pagbisita. Handa pa rin po kami makipag-usap kung kasama niyo na po siya. Teka, pinagtatabuhin niyo na ba ako, ha? Hindi po. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Yung sa akin lang po, sana daanin natin sa tamang proseso ang lahat. Tama po ang apo ko. Naniniwala ako sa kanya. Alam kong mali na itinaboy namin ang pulis. Pero nasa katwiran kami. Kung kakaibang nilalang nga si Axel, mas lalo namin kailangan maging maingat. Ramdam ko, may mali. Ilang araw din kaming hindi nakapagtrabaho habang inaayos ang bahay. Tumutulong na rin si Axel dahil hindi muna siya pumapasok. Pero tinuturuan pa rin namin siya sa bahay. Tuwing nangangahoy kami, palagi siyang kasama. Minsan, namumulot kami ng kabute. Tuwang-tuwa siya. Ibinibenta ito ni Lola, kaya sinamantala na namin. 4:00 pa lamang na madaling araw, paakyat na kami ng bundok. Tatay, may naririnig po ako. Huh? Wala naman akong naririnig, ah. Baka may ibang nangangahoy din. Malakas ang kulog kagabi. Siguradong marami rin ang naghahanap ng kabuti. Tara, bilisan natin. Hindi, iba po kasi. Oo, anong iba dyan? Gusto mo bang umuwi na lang muna tayo, ha? Sige po, nag-aalala po ako kay Lola eh. Siya, halika. Sakay na. Tatakbo na tayo. Hoy! Ba't tayo tumatakbo? Hintayin niyo ako! Habol si Benny pero hindi ko na siya pinansin. Pagdating sa bakuran, tahimik. Pero bigla naming nakita si Axel. Tinadyakan ng pinto. Sa loob, si Nanay Paz. Hawak ng maghigpit ang braso ni Lola Gabriela. Ano bang ginagawa niya sa lola ko? Nanay Paz! Anong ginagawa niyo kay Lola? Ha? Wala! Wala akong ginagawa sa kanya. Ano ba kitang-kita ko pong galit na galit kayo? Lola, wala po ba kayong sasabihin? Wala ito, Apo. May nasabi lang ako hindi niya nagustuhan. Kumalma ka, Axel. Axel! Benny! Yung kumot! Kunin niyo, bilis! Teka sandali lang. Eto na! Iliyo mo na siya! Huwag mong bibitiwan hanggat di mo mabalik ang init ng katawan niya. Siya! Sige, naiintindihan ko! Dinala ni Benny si Axel sa loob. Si Lola naman dahan-dahang umupo. Lumapit sa akin si Nanay Paz, dismayadong muka. Iyo ko pong bastusin kayo. Pero hindi po ba may mali dito? Wala namang mali, Edison. Masyado ka lang nag-iisip ng masama. Talaga po ba? Ano po ba talaga ang totoo, ha? Sinasabi mong kaya kong saktan ang sarili kong ina. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Pasensya na po kayo. Pero kahina-hinala po talaga kasi ang nangyayari. Masama bang humingi ako ng tulong? Masama bang makiusap sa sariling ina para iligtas ang buhay ko? Teka, ano pong sinasabi niyo? Sino ang nagbabanta sa inyo? Edison, hindi totoo yan. Wala siyang hinihingi at wala tayong magagawa para iligtas siya. Pero hindi naman po siya pupunta rito ng ganitong oras. Kung wala lang yun, di ba? Si Axel, kailangan ko siya. Mabubuhay lang ako kung ibabalik ko siya sa tatay niya. Ano po? Kilala niyo ang ama ni Axel?
Oo, Teka, Lola. Alam niyo na po ba to, ha? kung gusto mo akong tulungan, ibalik mo siya sa tunay niyang magulang. Hindi po! Gagamitan lang nila siya sa kasamaan! Nasa dugo na nila yon. Wala ka na magagawa pa. Doon siya nababagay. Ano bang alam niyo, ha? Lahat. Lahat. Teka, paano niyo ba malalaman ang lahat? Ni minsan, hindi naman kayo nandito nitong mga taon na to, di ba? Tama na. Pas, umalis ka na. Si Axel ay anak niya. Hindi yun magbabago. Lola, hayaan niyo pong akong maintindihan ng lahat. Kung buhay po ni nanay ang kapalit. Hindi na kailangan. Kaya daw sarili niya. Pero Lola, hindi siya hihingi ng tulong kung kaya niya. Ang nanay mo ay isang nilalang na katulad ni Axel. Ano? Nanipas? Totoo po ba yun? Teka, sabihin niyo po. Pangako, tutulungan ko na kayo. Pakiusap, sabihin niyo lang ang totoo. Wala nang nagawa si Lola Gabriela. Ramdam kong may dahilan siya kung bakit ayaw niyang malaman ko agad ang buong katotohanan. Ilang sandali pa, nagsimulang magsalita si Nanay Paz. Tahimik lang akong nakinig habang pinoproseso ang lahat. Nung nasa Maynila ako, maayos naman ang buhay ko roon. Pero nanabik akong makita kayo ni Nanay. Kaya umuwi ako. Sa daan pa lang pauwi, may nakasalubong akong nilalang. Hinigit niya ako sa talahiban. Nang kakagatin na niya ako, nakiusap ako. Umiyak ako sa harapan niya. Naawa siya. Sabi niya, hahayaan niya akong mabuhay. Basta dalhin ko raw ang anak niya. Ano po? Pumayag kayo magiging ng isang aswang? Wala na akong magagawa nun. Gusto ko pang mabuhay. Kung yun lang ang paraan, tatanggapin ko. Pero bakit yung inabandon na si Axel? Ayoko magkaanak ng halimaw. Buntis pa lang ako. Hirap na ako. Tiniis ko lahat para lang mabuhay. Kaya nung ipapanganak ko na siya, iniwan ko. Alam kong kukunin siya ng ama niya. Iniwan niyo siya. Iniwan niyo siya. Gusto niyo siyang mamatay. Walang kahit anong iniwan. Oo! Ginusto kong mamatay ang batang yon, pero hindi ko alam na makukuha niyo siya. Kaya ngayon, ibalik mo na. Matagal na nilang hinahanap ang batang yon. Halimaw siya, Edison. Mapapahamak kayo kung pipilitin ninyong protektahan siya. Ibig niyo sabihin, mamatay kayo kapag hindi namin binigay si Axel? Tinatakot kayo ng mga yon? Kaya kayo nandito? Naiintindihan mo naman pala. Kaya ibigay mo na siya. Akin na si Axel. Ibabalik ko na siya sa tunay niyang mga magulang. Naipas, si Axel po ba ay anak ninyo sa aswang niyang ama? Di ibig sabihin, kapatid ko po siya. Ako nagiging tatay niya sa mahabang panahon. Sa tingin niyo po ba, kaya kong ibigay siya sa mga halimaw na yon? Alam ko yan. Hindi ko rin kagustuhan. Pero kailangan natin iligtas ang buhay mo. Si Benny, si Lola Gabriela. Kaya pumayag ka na. Hindi. Anak ni Tapas. Mahal kita. Pero alam mong kaya mo na ang sarili mo. Dahil isa ka ng aswang. Kung hindi mo hahayaang tulungan ka ni Edison, wala na tayong ibang paraan. Nakikiusap ako. Kapag hindi niyo ibinigay ang bata, baka ito na ang huli nating pagkikita. Bago pa ako makasagot, may narinig akong kakaibang tunog mula sa labas. Malalim, parang hayop. Kasunod nito, ang sigaw. Tulog! Nataranta si Nanay Paz. Hinawakan niya ang braso ko pero wala pa siyang nasasabi. Nagsisigaw na si Axel sa kwarto. Axel! Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto. Kasunod ko si Lola at Nanay Paz. Bitawan mo si Axel! At bakit ko naman gagawin yun? Nakuha ko na ang batang ito.
Kaya kung ayaw niyong masaktan, huwag niyo ako sundan! Hindi! Sandali lang, Edison. Yon ang nararapat sa kanya. Dapat lang na makasama niya ang tunay niyang pamilya at hindi kayo yun. Tinabig ko ang kamay ni Nanay Paz. Lumandag ako papunta sa halimaw na may hawak kay Axel. Pero bago pa man ako makalapit, 2 aswang na ang sumunggab sa akin. Sumugod din si Benny kahit may sugat siya sa kanang braso. Pareho kaming hindi makakilos. Mahigpit ang pagkakakapit nila. Sa sobrang galit ko, ginawa ko ang dati kong ginawa. Sinipa akong balikat, batok at ulo ng aswang. Hindi ko magamit ang mga kamay ko pero gamit kong lakas mula sa pagkakahawak nila. Tama ang diskarte ko. Nasaktan ko siya. Bumitaw siya at nakawala ako. Hindi kami nakapaghanda ng panlaban sa aswang. Lahat kasi ng ibinigay ng albularyo pati si Axel ay nasasaktan. Nawalan kami ng gamit para lumapit sa mga halimaw. Patayin niyo sila! Pas! Patayin mo ang nanay mo kung ayaw mong ikaw ang patayin ko! Pagsayin mo silang lahat! Siguruhin walang makakasunod sa akin! Papatay na muna kitang halimaw ka! Benny! Sa batok! Ano? Nakuha mo na? Sige, gawin mo! Bantayin mo si Lola Paz! Ako na kay Axel! Pabawiin ko siya! Mabilis akong tumakbo sa direksyon ng halimaw. Buhat-buhat niya si Axel. Natutulog pa. Hindi siya makakapalag. Sumisigaw ako habang tumatakbo. Axel! Axel! Gising! Axel! Pero hindi siya tumatalab sa sigaw ko. Hanggang sa bigla akong narinig ang malakas sa sigaw ni Lola Gabriela. Nagising si Axel. Mabilis lang naintindihan ang sitwasyon. Kaya iniwan ko muna siya. Tumakbo ako pabalik kay Lola. Wala akong ginawa. Hindi ako gumawa noon. Tumiyo ka po muna kay Lola Gabriela! Kinokontrol ka niya! Huwag ka lalapit! Ayos lang ako. Nasaan si Axel? Sa tingin ko po, kaya na ni Axel ang sarili niya. Pero kayo, kailangan naming iligtas muna. Ang sakit, grabe! Pero, sa batok sila nasasaktan? Buti na lang nakuha ko to kasi sa ilalim ng tukuan. Pasensya na po kay Lola ha. Kailangan ko po itong gawin. Pinalibutan ko si Lola ng asin. Ipinabawal na ito noon sa bahay dahil kay Axel. Pero simula nang sabihan kami ng albularyo, nagtago kami kahit konti sa ilalim ng tungkuan. Nang masiguradong ligtas si Lola, tumakbo ako pabalik sa pwesto ni Axel at ng halimaw. Naabutan ko silang nagkakaharap. Ako ang ama mo! Sa akin ka dapat sumama! Hindi na babagay sa kanila! Iwag ka rin yan palang araw! Hindi yan totoo! Axel, makinig ka kay tatay! Hindi ikaw ang tatay niya! Anak ko si Axel! Manahimik ka! Walang ama ang gugustuhin maging alibaw ang sarili niyang anak! Pinanganak kaming halimaw! Kaya anong bago noon, ha? Nakalimutan ko! Kung ganon, dapat ka talagang patayin! Nakatayo pa rin si Axel. Nakatitig sa kanyang tunay na ama. Sinuntok ko ang halimaw sa mukha pero hindi siya natinag. Sa halip, hinampas niya ang tiyan ko. Tumalsik ako at bumagsak. Maya-maya, may humawak sa akin at inangat ako mula sa lupa. Pagtingin ko, mukha ito ng nanay ko. Pero para siyang wala sa sarili habang dahan-dahan niyang sinusubukang dukutin ang dibdib ko. Isa pa lang ang kamay niyang nakahawak pero hindi ako makagalaw. Ang lakas niya. Umikit na lamang ako. Tinanggap ang kapalaran. Nang biglang sumigaw si Axel. Nabitawan ako ni Nanay Paz. Pagdilat ko, nakita kong naglalaban na si Axel at ang kanyang ama. Sobrang lakas ng banggaan. Parang bagyong may kasamang puwersa ng hangin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinabuyan ko ng asin si Nanay Paz. Tumingin siya sa akin at saka siya bumagsak at nawala ng malay. Nakita kong pagod na si Axel kaya lumundag ako at sinunggaban ng batok ng halimaw
para atakihin ni Axel. Hinablot ako ng aswang gamit ang mga kuko niyang mahaba. Nasugatan ako, tumulo ang dugo ko. Dahil doon, mas lalo pang lumiyab ang galit ni Axel. Humaba ang kanyang mga kuko. Sa kanya ito tinarak sa puso ng halimaw. Bumagsak ang halimaw at naging abo. Unti-unting tinangay ng hangin. Naupo ako. Tandong si Axel na walang malay. Dumating si Benny. Edison! Kamusta? Ayos lang ba kayo? Nasaan ang halimaw? Pwede mo bang buhatin si nanay? Dalhin na muna natin siya sa loob. Sige. Teka si Axel. Ayos lang ba siya? Ang labig ng katawan niya. Para siyang bangkay. Pero sa tingin ko ayos lang siya. Kailangan na nating umuwi. Magliliwanag na. Ipapatawag ko na lang ang albularyo. Para matignan sila ni Lola at ni Nanay. Sige. Pero ano bang nangyari kay Tia ha? Hindi ko akalaing isa pala siyang aswang eh. Ano ba, huwag mo nang banggitin. Walang halimaw o aswang sa pamilya natin. Nakokontrol natin si Axel. Siguradong magagawa rin natin iyon kay Nanay. Siguro, pagmamahal at pag-unawang sa data natin ngayon. Tama ko nga dun. Kumusta kayo? Si Axel, ayos lang ba? Opo. Maayos naman po si Nanay Paz. Kayo po, may sugat ba kayo? Pupunta po ako sa albularyo mamaya. Nga pala, may tsaang luya po ba kayo dyan? Hindi pwede kay Axel at sa nanay mo. Para kanino mo ba gagamitin? Nasa ilalim ng tungkuan pang mga gamot at tsaa. Sige po. Lilinisin ko po muna ang sugat nyo ni Benny ha. Pagpapakulo ko ng tsaa, gaya ng bili ng albularyo. Ayos na. Nakapagpakulo na ako kagad. Nasa loob na si Tia Paz. Pinaiga ako sa kwarto. Salamat Benny ha. Salamat sa lahat ng tulong mo. Ano ba? Siyempre pamilya tayo eh. Kaya ayos lang yun. Lola. Halika po. Upo na po tayo dito. May sugat si Lola Gabriela mula sa pagkakahawak sa kanya ni Nanay Paz kanina. Kaagad namin nilinis ito. Matapos uminom ng tsaang luya, nagtungo ako sa kilalang albularyo sa amin. Tiningnan niya kaming lahat at dinamot. Nangako rin siyang hindi ito lalabas sa kahit anong usapin para manatili kami ligtas. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon ha. Naku, maraming salamat din po sa pagbabalik niyo sa amin ha. Masaya na si Axel. Dahil may ina na siyang matatawag. Edison! Nasaan si Benny? Ayos na. Nakausap ko na sila. Ibinigay ko na rin ang bago nating address. Kapag may naghanap kay Benny, doon na lang nila tayo makikita. Salamat po Lola. Maayos na po sa loob. Wala na po tayo naiwan. Teka, silipin ko na po ulit ng isang beses para sure tayo. Dinala ko na rin po yung mga laruan ko. Mahal na mahal mo talaga ang mga laruan mo. Halika na. Sumakay ka na sa nirentahang sasakyan ng Kuya Edison mo. Bagong bahay, bagong buhay! Natawa na lang kami sa sinabi ni Benny. Kanya-kanyang akyat sa sasakyan. Nagrenta kami ng isang malaking van para maglipat ng gamit papunta sa kabilang barangay. Naisip naming baka roon, mas mabibigyan namin ng mas maganda at tahimik na buhay sina Nanay Paz at Axel. Hanggang dito na lang po. At sana'y naipakita ko kung paanong binabago ng pagmamahal ang isang tao. Na minsan, ang tanging sagot sa lahat ng problema ay malawak na pangunawa at bukas na puso. Ako po muli si Edison, lubos na gumagalang.